Magandang umaga sa ating lahat. Pwede ba natin batiin yung ating mga katabi ng good morning? Praise God. At ang ilan linggo na lang po ay atin ng anniversary at excited ba ang lahat? Amen. Parang hindi excited. Excited ba ang lahat? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At sa ating pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa ating bansa. Sabi rito, ano ba ang plano ng Diyos sa pagtubos sa ating bansa? Ang ating introduction po, a nation in need of divine direction. Ang ating bansa ay kailangan niya ang divine direction upang po tayo ay umangat man ang ating gumanda ang ating bansa. Hindi lang in terms of economy, kapayapaan o provisions, pero dapat ito po ay umangat tayo. Ano sabi ng marami ng mga propeta na nagsasabi noon pa ay the Philippines will be a launching pad of the gospel throughout Asia and all the ends of the earth. Ano po sabi niya? Sabi rito sa ating introduction, we live in a time when our beloved nation, the Philippines, is stand as a critical crossroads from the business cities to the quiet provinces. We see signs of both beauty and brokenness. We are a people known around the world, our faith, our warmth, our resilience, but also burdened by deep struggles. Nararanasan po natin na nag-struggle po tayo dahil nakita natin ang daming nawawala ang pagkakaisa ng mga leaders po natin. Kaya nandun po ang corruption, hindi nawawala, at maraming injustices na nangyayari sa aking kapaligiran, na di-discourage ang mga mahihirap at nagkaroon ng divisions that weakens our unity. Dahil nga po sa mga divisions natin ng mga leaders po natin. Naririnig po natin ng mga politicians na nangangako, patuloy nangangako. Pero nakikita rin natin na dumating ang time na napaka-slow, napakabagal ang pag-unlad ng ating bansa. Minsan wala pa at maaaring tinatanong natin, where is God in all this? Nasaan ang Panginoon sa mga nangyayaring ito? Amen. Kaya sabi natin dito, but God has not abandoned the Philippines. Hindi po pinabayaan ng Diyos ang ating bansang Pilipinas. Sabi dito, He is not silent, He is not blind to our suffering. In fact, God deeply cares about our nation. And He also has a plan for ours. His word shows us that He not only moves in individual hearts, but He also deals with nations, raising them up, correcting them, guiding them, and blessing them when they turn to Him. Kaya po napakahalaga po na ang mga politicians, na mga leaders natin, ay dapat po tayo magkaisa. Dahil nakita natin, di ba, anong nangyari dun sa pagtayo ng Tower of Babel? Di ba? Nagkakaisa noon. Nagkakaisa nga. Kaya nga nila nasimulan yung tower na yun hanggang sa malapit na talaga sa mataas na. Pero nagkaroon po sila ng iba't ibang purpose. Gusto nila para makarating sila sa langit at mapantayan nila ang Panginoon. Kaya nakita natin anong nangyari. Bumaba ang ating Panginoon at pinaghati-hati, naging iba-iba ang lengguwahe nila. Kaya hindi po natuloy yung pagtayo nila ng tower kasi iba yung purpose. Kaya po nakita natin kung patuloy ang ating bansa, ang ating mga leaders na hindi nagkakaisa, hindi po natin makakamtan ang tiyak na tagumpay, ang tiyak na pag-unlad ng ating bansa. In the Bible, we see over and over, God is speaking to Israel, to Nineveh, to Babylon, to Egypt. And if He cares about those nations, He surely cares about ours, ang ating bansang Pilipinas. Ito ay hindi nakakalimutan ng ating Panginoon dahil the Philippines is in God's heart. Ang ating bansa ay nasa puso ng ating Panginoon. Amen? Praise God. But there is the key truth. God's plan for the Philippines begins not with the government, not with the economy,
but with His people. Tayo po yung kanyang mga anak. Amen? Tayo yung simbahan. When we align ourselves with His will, when we humble ourselves, when we seek His face and repent, He promises healing for our land. Ngayon po pag-aralan po natin ang tatlong mga bagay, mga importanteng bagay, kung paano po matutubos, maaayos ang ating bansa. Number 1 po, He desires a righteous nation. So pakita natin dito, buksan po natin ang ating puso at pakinggan po natin. At wag lang po natin, kundi maging ang ating espiritu. Because what we hear today is not only for information, hindi lang po para tayo ma-inform, kundi dapat ito po ay maging transformation sa bawat isa sa atin. Ano po? Number 1 po is God desires a righteous nation. Anong sabi ng Proverbs 14 verse 34, no? Righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Sabi sa Tagalog po, ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. No po? Kaya po nakita natin, righteousness exalts a nation. Number 1, letter A po, righteousness as the foundation of national blessing. Ang katuwiran po ang pundasyon ng pagpapala ng ating bansa. When we speak of God's plan for a nation, we often think about prosperity. Iniisip po natin, maging prosperous ang ating bansa, maging mapayapa, at maging protektado tayo sa anuman na dumarating na kaguluhan o anuman dilubyo, dapat maging protektado po tayo. And while those are part of God's blessing, they are a result, not the starting point. The foundation of God's blessing is righteousness. Living according to His standard of truth, justice, purity, and love. Ang sabing ng Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation. This is not just a spiritual idea. It's a practical truth. A nation that honors justice, values truth, protects the vulnerable, and promotes integrity. But a nation filled with corruption, immorality, and selfishness will fall. Babagsak ang mga bansa na to. No matter kung ano man yung kalakas ang kanilang ekonomiya, ano man kamoderno ang kanilang mga syudad, ay babagsak ito. Dahil nandun ang corruption, nandun ang immorality, nandun ang selfishness. Kaya makita po natin na may danger. No po? Letter B po, the danger of cultural Christianity. Dito sa Pilipinas, kilala po tayo na Christian nation. Ano? We have churches, maraming mga churches sa iba't ibang lugar, in every corner. Sabi nga, we pray before meetings, we sing praises, and that's something to be thankful for. Pero we must also ask, is our faith transforming the way we live? Yung bang pananampalataya natin ay natatransform ba natin kung paano yung nabubuhay? Noong nakaraan na i-ano natin, yung dapat maging magandang ehemplo po tayo. Maging good example, dapat palaging sindi yung ating ilawan. Saan man po tayo magpunta, may nakikita man sa atin o wala. Dapat, we must be stable. Ano? Sabi rito, are we honest in our business dealings? Are we pure in our relationship? Are we compassionate towards the poor? Do we walk in integrity even when no one is watching? Nakikita ba sa atin yung integridad natin? Kahit na walang nakakakita sa atin. Amen? God is not looking for religion without righteousness. Alam niyo po kasi ngayon maraming relihiyon, pero wala yung katuwiran. Wala po silang hindi nakikita sa kanila na si Jesus ang nabubuhay sa kanila. He is looking for people who will live out their faith in daily life. No? Letter C po, righteousness begins with individuals.
sa bawat isa sa atin, no? Dahil tayo mga anak ng Panginoon, anak ng Diyos, dapat nagmumula sa atin yung katuwiran. Ano po? It is easy to point fingers at corrupt officials or unjust system, but revival begins not in the halls of Congress, but in the hearts of God people. You and I are part of the nation, and the righteousness God desires must start with us. Dapat po, yung righteousness na yan ay nagmumula sa atin. Sa atin lahat, mga anak ng Panginoon. If you are a student, kung ikaw ay estudyante, dapat ma-honor mo si Lord sa iyong pag-aaral. If you are a business person, be fair and honest. If you are a leader, lead with humility. If you are a parent, raise your children to fear the Lord. Amen? So makita po natin, let us remember, we cannot ask God to bless a nation we are unwilling to purify. Kung hindi po tayo willing na maging maayos, maging malinis ang aming bansa. We cannot ask God. Letter D po, a nation that chooses righteousness. Throughout Scriptures, nation that choose to honor God were filled up. Even those that didn't originally know Him, think of Nineveh in the time of Jonah. They were known for violence and wickedness, but when they repented, God spared them. Naalala po ba natin si Jonas, si Honas, ano po? Di ba sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nagtuloy sa Nineveh. Ang ginawa niya, kumuha niya ng ticket, papunta ng Tarsus. At anong nangyari? Di ba? Hinulog siya at kinain siya ng isda at yung isda na yon ay dinala siya sa Nineveh. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang Nineveh ay sobrang-sobra, nasukul na ang kasalanan sa kanila. At sinabi rito sa loob ng, nung nandun na si Jonas sa Nineveh, nagpahayag siya at sinabi niya, sa loob ng 40 days, sabi niya, sa loob ng 40 days, gugunawin ang Nineveh. At nanaywala ang mga tao, nag-ayuno sila, nagdamit sila ng sako, hanggang sa makarating sa hari. At ang ginawa ng hari, bumaba siya sa trono, at nag-ayuno, nagdamit din siya ng sako, at bumaba siya. At gumawa siya ng nagsalita siya. Tayong lahat, sabi niya, buksan po siguro natin para makita natin kung anong nangyari dito. Sabi rito sa praise God. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagnabit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasasabi niya sa mga taga Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinono. Walang kakain isa man, wala rin iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ng nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, mabago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. So nakita natin, Nakita natin ang sinabi ng hari. Dito sa atin, posible rin mangyari sa atin ito. At nakita natin, hindi na tuloy ang paggunaw ng Nineveh. Dahil ang lahat ng ito nagmula sa hari hanggang sa bawat isa. Sabi nga, pati yung mga hayop, di ba? Because talagang inutos ng hari kasi ayaw nilang magunaw. Dito nakikita natin nagbabago ang pasya ng ating Panginoon. Amen. Kaya po, kung maalala rin po natin kung bakit nakikita natin nababago ang pasya ng ating Panginoon. Si King Hezekiah, di po ba? Sinabi niya na ilan araw ka na lang ay mamamatay ka na. Anong ginawa niya? Talagang nagsinabi niya sa Panginoon, nakikita mo kung gaano ako naglingkod sa iyo. Nakikita mo ang aking magagawa, Panginoon. Hanggang sa naglupasay siya.
at nakita natin na nagbago ang pananaw ng hari ng Diyos sa kanya at hindi na itinuloy ang na siya ay mamatay, kundi nabuhay pa siya ng 15 taon. Amen. Sabi dito, praise God. Sabi dito, can the Philippines be like Ninive? Amen, di po ba? Pwede rin maging parang Ninive ang ating bansa, di po ba? Pero ano magiging susi? Tayo po kanyang mga anak, di po ba? A nation that humbles itself and turns to God, absolutely. But we must make the choice individually and collectively to pursue righteousness. Amen. Sabi dito, are there areas in your life where you need to realign with God's righteousness? How can you influence your family, workplace, or community towards justice and truth? Amen. Pangalawa po na plano ng ating Panginoon, God calls His people to intercede. Tayo, sino ba ang people na sinasabi? Tayo po, the church. Ikaw, ako, at lahat tayo mga anak ng Diyos. Amen. God calls His people to intercede. Ano po? Sabi rito sa 2 Chronicles 7:14, sabi rito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and will heal their lands. Amen. Di po ba? Nakita natin? Letter A po, healing starts with His people. Ang healing po ay nagmumula sa atin. Sabi rito, notice the verse. Tignan po natin yung verse. Hindi niya sinabi na if the government will fix itself. Sino ba ang government? Yung ating mga opisyales. Kung sila ay ayusin nila ang kanilang mga sarili, hindi niya sinabi yun. Kundi, or hindi rin niya sinabi, if the rich people will be more generous. Hindi po. It begins with, nagsimula doon sa verse na yun, if my people, tayo po yun. Kaya po, tayo po ang inaano ng Panginoon, na magsimula. Sabi niya, if my people who are called by my name. Amen. Sabi, kaya po, sino ba ang kanyang sinasabi rito? Who are His people? It is not the whole nation, hindi yung buong populasyon ng ating bansa. Kundi, it is the believers, the church, the followers of Christ. God's plan for national healing starts with us. Sa atin po mga Kristiyano, nagmumula ang national healing. Amen? Before we criticize leaders or curse corruption, we must ask, have we humbled ourselves? Are we praying? Are we repenting? Dito, ano yung naging susi ng hindi paggunaw ng Ninive? Repentance. Nagrepent po sila. Sabi ng hari, baka sakali na hindi itutuloy ng ating Panginoon ang paggunaw sa atin. Nagrepent po sila. At pwede rin mangyari sa atin. We often want revival in Malacanang, but God wants revival in the church first, where His people get serious about prayer. Tayo po ang mag-i-initiate ng revival. Ano? The nations begin to shift. Amen. Letter B po, humility and prayer must come first. Sabi dito, humble themselves and pray. So the first condition God set is humility. Admitting we cannot fix the nation on our own. No political parties, no president, no social movement can heal our land without God's intervention. We must bow down before we can rise up. Kailangan po natin manalangin bago asahan po natin ang ating bansa ay tumanyag. Ano po? Sabi dito, humble prayer admits, Lord, we need you. Sa ating pananalangin, sabihin natin, hindi natin kaya to. Kailangan ka namin, Panginoon. It seeks not just answers, but God's presence.
Amen. It says, change me first before you change the country. Tayo muna ang magpakumbaba sa atin, Panginoon, bago niya baguhin ang ating bansa. The Philippines doesn't just need policies. Dahil napakarami ng pulisiya ang ating bansa, no? It needs a spiritual awakening. And that comes through a praying church. Nagmumula sa mga praying church. Tayo po yun, Seeking God's face, not just His head. Not just His hand, di ba? Makita po natin dun sa sa verse na natin binasa. God calls us to seek His face. Not just His blessing, not just answers to prayer, but deeper relationship with Him. This is more than praying for lower gas price or whatever, better jobs. It's about seeking His heart, His character, His will. Ano bang kalooban mo, Panginoon? Amen. Sabihin natin, imagine po natin, napakaraming Kristiyano dito sa ating bansa, napakaraming dahil ito ang ating bansa ay ito yung bansa na sinasabi natin, only Christian nation in Asia. Tayo po ang sinasabi nun. Sabi dito, imagine if the millions of Christians in the Philippines shifted from simply asking to truly adoring, worshiping, and longing for God's presence. This spiritual atmosphere over our nation would change. Mababago yung atmosphere ng ating bansa. Kung tayong lahat ng mga Kristiyano ay tayo po ay mananalangin. Sabi dito, turning from wicked ways, no? Sabi dito, praise God, if my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways. Kung tatalikuran po natin yung mga hindi magandang bagay na ginagawa natin, sabi rito, prayer must be matched by repentance. We cannot seek God's blessing while holding unto sin. Gossips, dishonesty, sexual sin, idolatry, unforgiveness. These are not just private issues. They are national issues. National issues, mga bagay nito. When multiplied across millions of lives. We must not only pray for the nation to change, but be willing to let God change us. Tayo muna po ang magpabago. Mabago muna ang ating puso. Bago ang ating bansa ay mabago. God doesn't ask for perfection, but He does ask for repentance. And when we turn from sin, He turns His face towards us with mercy. Amen? Letter E po, the promise, healing for our land. Di ba sabi dun sa verse, And I will heal your land. Healing for our land. God makes a promise, if we humble ourselves, pray, seek His face, and repent, He will hear. Pakikinggan niya tayo. Patatawarin niya tayo at pagagalingin niya tayo. We often cry out for healing from corruption, disaster, disease, and division, but healing requires obedience. Healing requires obedience. So makita natin, it is God's clear blueprint for national transformation. May reflection po tayo. Are you actively praying for our nation? Tayo po ba? Pinapanalangin po ba natin ang ating bansa? Alam ko po, kasi ito yung number 1 natin sa ating, number 2 po natin sa ating prayer room, di po ba? Praying for our nation, Kayo, dapat huwag po natin huwag po natin kalimutan na ipanalangin ating bansa, Do your prayers include repentance? Alam natin, di po ba, pag meron tayong kasalanan sa ating mga puso, kung meron tayong karumihan, alam natin na hindi diringgin ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. Dahil sabi niya, ang aking tenga ay hindi bingi upang pakinggan ka, ang aking kamay ay hindi maikli upang abutin ka. Ngunit ang iyong karumihan, mga kasalanan ay siyang hadlang upang
sagutin tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya nandun, bago tayo manalangin, let's repent. Pasaliksik po tayo sa ating Panginoon in order na yung ating mga panalangin ay makarating sa trono ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Let us be kind of people. God is listening for humble, prayerful, seeking His face, and ready to turn away from sin. Tayo po dapat yon. Number 3 po, God has a redemptive plan for the Philippines. Sabi rito, no? God's plan for the Philippines, no? Anong sabi ng Jeremiah 29 verse 11? Alam ko lahat tayo halos alam po natin itong verse na to, no? Ang sabi rito, "For I know the plans I had for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you future and a hope." So nakita po natin yung plano ng Panginoon sa atin, ano? Prosperity at hindi yung masasaktan tayo, kundi bibigyan tayo ng hope. Amen. Sabi dito sa Tagalog, "Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa inyo, para sa ikabubuti ninyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap." Letter A po, God's plan is not to destroy but to restore. Amen? Praise God. The verse in Jeremiah was given to Israel when they were in exile. Nag-exile po kasi ang Israel ng 70 years. No? Biro nyo, nawala sila. Nandun po sila sa Babylonia. Ano po? Kaya ito po yung sinulat itong verse na to. Sabi rito, displaced sila, discouraged, and confused about their future, much like the Philippines today. Israel was going through hardship, and they probably thought God had abandoned them. Ganun din po tayo. Parang nakikita natin ng ating bansa, parang hindi tayo umaangat eh. Hindi tayo, parang nakaano lang tayo, naka-steady lang tayo sa isang lugar, isang level. Pero nakita natin, yung ating binasa kanina, pag ang kanyang mga anak ay patuloy na lumalapit, pinapanalangin ang ating bansa, naroon po, iaangat ang ating bansa. Nakita natin ang Ninive, dahil sa repentance, nakita natin, hindi itinuloy ang paglupig sa mga tao sa Ninive. Sabi rito, but in the middle of all that, God says, "I know the plans I had for you, not to destroy, not to punish forever, but to redeem, to restore, and to give hope." Amen? That same promise applies to us, applies din para sa atin itong pangako ng ating Panginoon. The Philippines may be facing trials, economic struggles, moral decay, natural disaster, but God has not given up on us. He still has a plan. Hindi po mawawala yung plano ng ating Panginoon sa ating bansa. Letter B, God specializes in using broken nation. Ano ba yung mga broken nation? Nakita natin ng Egypt noon dati, di ba? Broken nation sila, pero ginamit si Joseph. Doon sa famine na yon, di po ba? Na isang Hebrew si Joseph, pero nakita natin, ang Espiritu ng Diyos ay hindi nawawala sa Kanya. Nandun palagi yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. Kaya po nakita natin, naging governor siya. He is second from the king of Egypt. At siya ang nagligtas ng Egypt doon sa famine na yon. Nakita natin si Daniel, na-influence niya ang Babylon. Di po ba? Napakarami naging problema ang Babylon niya noon. Nakita natin, nagpapaliwanag siya ng mga dreams. Nakita natin naging tanyag si Daniel. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay ay napagtagumpayan niya. No? Naging si Esther, naalala ba natin yung istorya ni Esther? Si Esther ay isang queen, si Queen Esther, bago siya maging queen, nakita natin, isang Hebrew siya, isa siya sa mga bihag ng Babylonia. At nung naghahanap ng hari, ng
pwede maging queen, ipapalit kay Queen Basti. Naging queen si Esther. Dito nagsimula naging queen si Esther. At naging istorya nun ay, ang mga Jews kasi nun, ay nagkaroon ng ang hari ng decree dahil na rin kay Mordecai na palilipol ang mga Jews. Pero nakita natin dahil kay Esther, anong ginawa ni Esther? Sabi niya kay Mordecai, mag-ayuno kayo. Mag-ayuno rin kami dito sa palasyo upang kumilos ang ating Panginoon. Kung hindi nila ginawa yon, silang lahat ay nawala na dahil may decree na ang hari ng Persian rule. Yun ang Persian rule. Kaya naprotektahan ni Esther ang kanyang mga kababayan. Amen. Praise God. Konti na lang po. Praise the Lord. And in modern times, God is using a small nation like South Korea, Israel to spread the gospel. Bakit hindi pwede mangyari sa Pilipinas? Amen. Pwede rin pong mangyari sa Pilipinas. We may not be rich, we may not be the richest or the most powerful, but we are one of the most spiritual open nation in Asia. We are strategically placed, culturally influential, and we have millions of believers. Milyon ang mga mananampalataya sa ating bansa. What if we are being prepared by God for something greater? Kung tayo ay magkakaisa, revival against revival, makikita natin na ang pagbabago ng ating bansa. Amen? So, letter C po, the Philippines can be a missionary sending nation. Many prophetic voices and Christian leaders have declared that Philippines is called to be the Antioch of Asia. Ang city kasi ng Antioch ay ito po yung significant center for early Christianity sa Antioch. Pag nagbabasa, mapakita natin sa ating Biblia. A missionary sending nation, already marami ng mga Pilipinong missionary sa iba't ibang lugar, sa Middle East, sa Africa, at iba't ibang parte pa ng Asia, marami na po tayong mga missionaries doon. What if God's redemptive plan for the Philippines is not just for us to be blessed, but for us to be a blessing to the nation? Kaya po, makita po natin dapat magiging pagpapala tayo upang ang ating bansa ay maging pagpapala tayo sa ating bansa. We must not only think nationally, but globally. Amen? Globally. God wants to heal our land so we can be part of healing others. Kung ang ating bansa ay na-heal na sa ating mga sitwasyon natin, maging tayo rin po ay magagamit sa iba't ibang bansa na ma-heal din sila. Letter D po, our pain has a purpose. Yung paghihirap po natin ay may purpose. Sabi niya, the struggles of the Philippines are not meaningless. God uses pain to purify, redirect, and prepare. The poverty many face can develop compassion and humility. The disaster we endure built resilience and dependence on God. Amen. The corruption we witness reminds us of our desperate need for divine justice and revival. Nakita natin ang ating bansa, di ba? Talamak ang corruption. Halos lahat ng mga agencies, ng mga department ng ating gobyerno, minsan talagang meron corruption. Kaya patuloy po tayo manalangin na mag-raise up si Lord ng mga leaders. Mag-raise up siya ng mga leaders, na righteous leaders, para ma-install sila sa mga government agencies. Para mawala ang corruption. Ano po? God wastes nothing. He is shaping the Philippines for something greater. Letter E, the future is in God's hand. Yes, we have a long way to go as a nation, but the final word over the Philippines does not belong to politician. Kasi politician, di ba, minsan ating mga politiko, ang dami pinapangako, di ba? Minsan nga meron na panood, politician
Sabi, ah, sabi ng kwento ng isang tao gusto na rin gusto na rin pumunta ng heaven. Pero may testing. Sabi niya, within 24 hours. Sabi niya, so nagsimula ang test. Bumaba siya sa isang elevator, At pagbaba niya sa elevator, pabango ng pabango ng pabango. Tapos pagbaba, nung tumigil ang elevator, isa pala itong golf course. Golf course pala yung impyerno na sinasabi. Kasi test kung saan niya gusto. Sa heaven or sa hell. Kaya ang una niyang pinuntahan ay hell. Ay, ang ganda pala doon sa hell dahil nandun lahat yung mga kakilala niya, mga prominenteng tao. So, masaya, sabi niya. So, umakyat siya uli. Umakyat siya sa langit. Umakyat siya sa elevator naman. Pinindot yung letter L, langit. Ibig sabihin, umakyat. So, doon naman sa langit, nakita niya doon, ang daming kumakanta, Hosana, ganyan-ganyan. Alam naman natin, di ba? Talagang langit na yung napuntahan niya. So, parang malungkot dito, sabi niya. So, parang malungkot, pala akong kakilala rito, sabi ng tao na yon, politician na yon, sabi niya. Oh, meron ka na bang napili na pupuntahan sa langit o sa impyerno? Bubuto ka na ba? Sabi niya, bubuto ka na ba? Sabi niya. So, opo, bubuto na po ako. Sige. Anong napili mo? Napili ko po yung impyerno. Masaya kasi doon. Sige, akin na yung daliri mo, lagyan na natin ng yung ink, no? So, nakabuto na siya, bumaba na siya. Nagpinindot niya yung I. So, bumaba na siya. So, nagtataka siya kung bakit dati mabango. Ngayon, nung pagsakay niya ng elevator, pagsakay niya ng elevator, parang umiinit, may usok. Hanggang sa nakababa na siya, talagang halos hindi niya matiis, So, pag lumabas siya ng elevator, bakit ganito na po sa lugar na ito? Samantala nung pumunta ako, napakasaya, sabi niya. Kasi, nung pumunta ka rito ay campaign period. Sabi niya, campaign period yun. Kaya, masaya lahat ng tao. Ang daming pinapangako. Kaya, nakita natin, nangangako ng langit, nangangako kung ano-ano. Campaign period pala. Pero anong pinili niya? Pinili niya pumunta ng impyerno kasi masaya kasi dati. Kaya sabi ni San Pedro, sabi niya, nung pumunta ka rito nung una, ay campaign period, kaya ang daming pinapangako, masaya, pinangako nilang lahat. Kaya ngayon, pinili mo ang impyerno, dito ka na, maghihirap ka na rito. Kaya po, nakita po natin ang ating mga politiko. Kaya ganun po, karamihan, hindi naman lahat, meron talaga tayong Kaya let's pray for our nation na tapos na naman ang election, but we still can pray. No? Na itong mga nanalo natin ng mga politicians ay mabago. Mabago ang kanilang pananaw. Maano nila ang pagmamahal sa ating bansa. Amen. Sana po tayo. Praise God. Let us declare together, God is not finished with the Philippines. I-declare nga po natin, God is not finished with the Philippines. Hindi pa tapos ang ating Diyos sa ating bansang Pilipinas. Amen. Our nation is broken, yes, but we are also beloved and being prepared for a greater purpose. Sa ating closing challenge po, God is looking for a people who will rise up with faith, humility, and courage. A people who will not just complain, but intercede. Not just dream, but act in righteousness. Not just survive, but become part of His mission. No? You will be one of them. Pwede rin ba isa tayo doon? Meron ba tayong makiisa sa mga adhikain na yon? Sabi dito sa ating conclusion, the Philippines in God's hands. Sabi dito, as we close today, let's remember this. God's plan for our nation is not hidden. He has already revealed in His words. It is a plan rooted in righteousness, revived through intercession, and redeemed by His purpose. Ano po?
So, napakaganda po ang plano ng ating Panginoon sa ating bansa. Pero ang susi, ano bang sinabi rito ang susi? Tayo yung una. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, then I will hear from heaven and I will heal their land. Tayo po 'yon. Wala nang iba kundi tayo yung kanyang mga anak, the church. Ano po? Yes, the Philippines faces many challenges. We see injustice. We feel the burden of poverty. We hear cries of the weary. But despite all this, God is not silent. God is not distant. God is not done. He is calling not just politicians, not just institutions. He is calling His people. Tayo po ang tinatawag ng ating Panginoon. Ikaw, ako. Sabi nito, if my people who are called by my name, that's tayo po yun, the church, the body of Christ. Not just to watch history happen, but to shape it through obedience and prayer. Dapat maging kaparte po tayo sa pagbabago ng ating bansa. No? Dapat may contribution din po tayo. Tayo mga Kristiyano, ang contribution natin. We pray. We pray for our nation. Tayo yung tinakda ng ating Panginoon na manalangin sa ating bansa. Ano po? A time to choose. Tayo po ay may kanya-kanyang may kanya-kanyang moment. Ano po? Every generation faces a moment where they must decide what kind of future they want to pass on. At ito ay ang moment po natin. Ito yung moment po natin. Sabi dito, we can continue to live in spiritual complacency, blaming others for the nation's condition. Sino blame po natin? Yung mga leaders natin. Or, we can humble ourselves, repent, and stand in the gap, believing that God can raise the Philippines into a nation that honors Him. Okay? Hindi po natin mahintay ang perfection ng ating bayan sa pamamagitan ng ating presidente. Hindi tayo pwedeng mag-depend solely on economic reforms, but we must become the people through whom God's plan can unfold. Tayo po yan. Nagmumula po sa atin. A nation can God use. What if the Philippines became known not just for its beaches or overseas workers? Dito po tayo nakilala. Marami tayong overseas workers. Marami tayong mga beaches dito sa Pilipinas. Dapat sa revival makikilala po tayo. What if we were not just a nation that sings worship songs, but one that lives in righteousness and sends missionaries to the ends of the earth? What if we become a testimony to the world of what happens when a people truly return to God? Kaparis po nung nangyari nga doon po sa Nineveh, nagbalik loob silang lahat sa ating Panginoon at nakita natin ang naging resulta. Pwede rin mangyari sa ating bansa. Amen. Maliit man na lugar ang Nineveh, maliit din naman ang Pilipinas. Pero nakita natin, marami ng missionaries sa iba't ibang lugar, maraming mga Kristiyano, maraming mga churches. Kung tayo magkaisa at manalangin tayo, base sa alituntunin ng ating Panginoon, hindi may ang ating Panginoon, kundi sasagutin niya ang ating mga panalangin. Amen. Final call to action, live righteously. Let your life reflect God's holiness and truth. Pray consistently. Stand in the gap for our leaders, our cities, our future. Believe boldly. Trust that God's plan is not to harm, but to heal and restore our nation. Blessed is the nation whose God is the Lord. Sabi ng Psalms 33 verse 12. Pinagpala ang Diyos. Pinagpala ang bansa na ang Diyos ay ang kanyang Panginoon. Let us rise as a people who do more than hope. We act, pray, repent, and believe, because God's plan for the Philippines begins with you and me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's sing the right song before we pray.
Hallelujah. If my Thank you, Jesus. people will humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, oh Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knees. Lord, we bow our knees. We humble ourselves and pray. Lord, we seek your face. Lord, we seek your face. And humble ourselves. And turn from our wicked ways. Father, in your mercy. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, oh Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Forgive our sin, forgive our sin, and heal our broken land. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Babasahin ko lamang muli itong ating verse. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang makasalanan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Praise God.
Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon. Ito ay wake-up call na naman po sa aming mga anak mo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming bansa, Panginoon. Lord, meron kang magandang plano, Panginoon, sa aming bansa. Dahil noon pa, Panginoon, ay marami nang nagsasabi na ang Pilipinas ay pinili mo for the launching pad of the gospel. Lord, sa oras na ito, Panginoon, we pray, O God, sa aming mga leaders, sa aming mga bagong halal na mga leaders, Panginoon. Lord, we pray, O God, iba't iba man ang mga pinanggalingan partido, Panginoon. Pero alam po namin, we believe, Lord, na meron kang magandang gagawin, magkaroon ng unity, Panginoon, among these officers, Panginoon, among itong mga pinili mo, Panginoon. Dahil itong, Panginoon, ay kalooban mo na mangyari, Panginoon. Kaya't we believe, Father God, na meron kang purpose, kaya ito po ang nangyari, O God. And Lord, let your will be done in our country, O God, the Philippines, Father God. Lord, we pray, Father God, na magkaroon na po ng kapayapaan ng aming bansa. Magkaroon na po ng kaayusan, Panginoon. Panginoon, maging ang aming ekonomiya, O Diyos, ay maging maayos, O God. Lord, pangunahan mo, Lord, ang aming mga leaders. But Lord, we pray, O God, sa aming mga kapatiran na sinabi mo, Lord, na ang iyong piniling bansa, Panginoon. Lord, ang iyong mga anak, Panginoon, ay malaki ang participation dito, Panginoon. The church, our individuals, Panginoon. Lord, we pray, O God, na patuloy mo kaming basbasan, Panginoon. Patuloy mo kaming gisingin, Panginoon, upang hindi kami tumigil na ipanalangin ang aming bansa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. And we pray, Father God, na ang iyong ang prophecy na to, Panginoon, na ang aming bansang Pilipinas ay magiging launching pad ng gospel, Panginoon, throughout the world, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ganon din po, Lord. I pray, Father God, sa aking mga kapatid na naririto, Panginoon, na patuloy mo po silang gabayan at patubayan. Patuloy mo, Panginoon, na bigyan mo po kami, Panginoon, ng prayerful life, Panginoon, at hindi po namin makalimutan na ipanalangin ang aming bansa upang maging umayos, Panginoon. Aming mga leaders, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na naririto, Panginoon, at uuwi kami, Panginoon, na taglay-taglay ang katagumpayan at ang mga pagpapala, Panginoon. At kung meron man isa sa amin, Panginoon, na may mga problema, ano mga problema, Lord, alam po namin, Panginoon, sa kanilang mga panalangin pa lamang ay, Lord, naroon na yung pagtugon, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. I-bless mo, Lord, ang bawat isa at lalabas po kami sa lugar na ito, Panginoon, na matagumpay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.